Oh, ba't hindi niya mapatunayan? Kaya mga kaibigan, waiving talaga ang plunder case ni Sara Duterte. Waiving po ang plunder case ni Sara Duterte. Lalong-lalo na kapag natapos na yung binibigay na time frame ng COA. Tapos wala pa rin siyang naipaliwanag. Diretso yan. Plunder yan, mga kaibigan. Plunder. Malversation of public funds din, tsaka plunder. Diretso yan, mga kaibigan. Easy siya ngayon. Nag-iisip siguro siya at saka yung kanyang mga alipores kung paano nila lulusutan ang COA. Diba? Kaya siguro hindi siya lumalabas ngayon. Baka nag-iisip siya ng maayos. Anong gagawin natin para makalusot ako dito? Kasi guys, plunder yan. Sigurado yan. Pag natapos yung binigay sa kanya na time frame, kapag natapos yan at wala pa rin siyang maipakita, diretso na yan. Plunder case. At malamang, gagamitin yan for impeachment. Diba? Kasi wala eh. Kahit anong gawin sa kanya, kahit dikdikin siya eh. Wala, hindi niya maipaliwanag. So doon palang kitang-kita na merong katiwalian. Merong paggasta na hindi tama. Pera ng bayan. Hindi pera ni Sara. Pera ng bayan. Mabuti sana kung pera niya eh. Guys, kung pera niya ang binigay niya doon yung sa mga envelope na pinamigay niya, meron pa rin siyang ano doon. May kaso pa rin yun. Kasi in the first place, bawal po yan. Bribery po yan eh. Bawal ang mga public officials, yung mga government officials, bawal mag-receive ng gifts at bawal din tumanggap. Bawal mag-receive ng gifts at bawal din magbigay. Ibig sabihin, kapag nagbibigay ka ng mga sobre na yan, kinukurap mo sila, tinuturuan mo silang maging korap. At kapag ikaw naman yung nag-receive, ibig sabihin, hinahayaan mo na ikaw ay ikurap nung tao na nagbibigay ng pera, ng envelope sa'yo. So vice versa, mga kaibigan. Yung tumanggap at saka yung nagbigay, liable yan. Kaya mga kaibigan, ang kawawa dito, mga empleyado ng DepEd na sangkot. Kasi hindi naman sila mayayaman eh. Mabuti si Inday Lustay. Marami nang na ano yun eh, marami na yung nanakaw. Pero yung mga yung mga simpleng empleyado ng DepEd, hindi naman mayayaman yung mga yan. Sila ang kawawa ngayon. Katulad nung yung umamin na binibigyan siya for 9 months. Nung kahapon ba yun? Yung hindi kahapon eh, nung 2 days ago o 3 days ago, nagkaroon ng good governance sa hearing sa DepEd. Guys, mahirap lang naman siya. Paano yan kapag nasampahan siya ng kaso? Tapos 36 years in service, biglang nasira ang kanyang pagkatao. 36 years in service, biglang masisira ang pagkatao mo, bigla kang matatanggal sa pwesto, tapos makakasuhan ka pa. Dahil sa ginawa ni Inday Lustay, nandamay pa siya ng tao. Mga simpleng mamamayan na ang gusto lang magtrabaho sa DepEd para merong pangkain sa family. Mga simpleng empleyado, dinamay niya sa kanyang kalokohan. Ngayon, kawawa yung mga empleyado. Manood kayo ng hearing. Guys, makikita nyo, kawawa yung mga empleyado. Bakit? May binigay ba? But mo. Ay, hello, hindi ka ba nanonood ng hearing? Ellis by Vlog, hindi ka ba nanonood ng hearing? Ha? 4 na nga ang umamin na binigyan sila ni Inday Lustay ng envelope. Yung isa 60,000 for 9 months. Yung iba, yung mas malalaki ang mga katungkulan, baka 100,000 yun for 9 months.
At yung umamin ng isang DepEd official nung last na hearing, oh, medyo mababa ang kanyang katungkulan sa DepEd, 25,000. 9 months. Hindi ka ba nanonood? Ang hirap sa inyong mga DD sheets. Hindi kayo nanonood ng hearing. Kaya wala kayong alam. Dakdak kayo ng dakdak. Wala kayong mga alam, mga bugok. Kapag wala kang alam, kapag bugok ka, kasing bugok ka ng itlog na nabugok ng isang taon na nakatambak dyan at hindi tinapon sa basura, nabubulok na, bugok na, ang baho na. Pues, tumahimik ka na lang. Wala kang alam eh. Bugok ka eh. Wala kang alam. Itong bugok na to, LSB vlog, bugok. Nung walang binigay, taga Mars at hindi mo alam. Umamin na nga mismo yung mga DepEd na empleyado na binigyan. 4 sila. Paano kung tanungin lahat yan? Baka hindi lang 4 ang binigyan. Bribery yan. Oh. Bakit sila binigyan? Malamang alam na natin kung bakit. Para kapag merong request yung si Inday Lustay, na kahit naman mali ang request, o sige, pirma na lang sila ng pirma. O sige, pirma. Kahit alam na mali, sige, pirma. Diba? Yan mga kaibigan. Yan yung sinasabi ko. Kaya etong si Inday Lustay na to, talagang namumroblema na ngayon yan. Kung paano niya ito lulusutan. Mag-hire siya ngayon ng sobrang talino na tao. At talagang isipin, paano tayo makakalusot nito? Paano kung makakalusot? Kasi plunder yan, mga kaibigan. Nandyan yung mga cheque. Biruin mo 3 beses 3 cheque mga kaibigan. Iba-ibang petsa Ang lalaki ng mga amounts na pina-encash. Ang lalaki. At sino ang mga pumirma? Siya mismo, si Inday Lustay. Kaya nga natatawa yung kongresista na bilib din naman ako dito kay BP Sara. Siya talaga lahat ang nakapirma dito. Sabi ng kongresista. Kasi ibig sabihin, ikaw ang nakapirma dyan, ikaw ang liable dyan. Lahat siya lahat nag-approve lahat eh. Tapos sinatanong, saan napunta to? Anong ginawa sa pera na to? Wala na. Wala na siyang masabi. Matapos mong bigyan ng confidential funds, matapos ng gastusin yung confidential funds, pag tinanong mo, galit. Pag tinanong mo, aatakihin ka pa. Pag tinanong mo, sasabihin na mumuliti ka lang yung mga nagtatanong. Anong klaseng tao yan? Anong klaseng politiko yan na may balak pang mag-ambisyon na maging pangulo? Kung ngayon nga lang na vice-presidente pa siya, ganito na ang ginagawa niya. What more? Diba? Kung siya ay pangulo na, ano pa? Ano pa ang pwede niyang gawin? Ano pa ang pwede niyang kurakutin? Kung vice-presidente pa lang siya, ganito na ang nagagawa niya, mas lalo kapag siya ay pangulo na ng Pilipinas. Diba? Kaya mga kaibigan yung nagsasabi na, Pangulo ng Pilipinas sa 2028, hello, in your dreams. Hindi na yan magiging Pangulo ng Pilipinas. Yan, Ang galing talaga ng Pangulo natin, no? Talagang hands-on, no? Ang Pangulo natin, mga kaibigan, no? Distribution of presidential assistance to typhoon-affected municipalities in Cagayan. President Ferdinand R. Marcos Jr. distributed 80 million to typhoon-affected Cagayan municipalities for recovery efforts. 10 million was given to each of the following towns: Apari, Bugay, Sanchez Mira, Santa Teresita, Baggao, Gataran, Gonzales, Santa Ana.
Relief and support from government agencies. Ayun, DSWD distributed 1,800 food packs. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR provided 200 packs of 5 kilograms rice and 20 boxes of sardines. And National Irrigation Administration distributed 1,000 packs of 10 kilograms of rice. And Department of Agriculture or DA delivered 866.3 million in support to farmers including hybrid rice, seeds, fertilizer discounts, vegetable seeds, native chickens, and ducks. Grabe, no? The National Disaster Risk Reduction and Management Council reported availability of 326,137 family food packs. Dami! And 130.8 million in food and non-food items for augmentation and in affected areas. Grabe mga guys, no? Bumabaha ang ayuda sa panahon ng ating Pangulo. Samantalang sa panahon ni Duterte, walang ayuda. Gutom ang Pilipino. Kasama na ako. Gutom. Nagpapasalamat lang ako sa mga private, no, mga individuals na nag-community pantry sa aming lugar. Kaya nakasurvive ang mga tao sa lugar namin dahil sa mga private individuals na gumawa doon ng mga community pantries. Pero kung sabihin mo galing sa Pangulo, galing sa gobyerno ni Duterte, wala! Inutil ang gobyerno ni Duterte. Isang malaking inutil. Talaga naman. Kung pwede ko lang ibalik ang nakaraan, hindi ako susuporta sa Duterte administration. Isang administrasyon na inutil na walang ginawa kundi mangurakot, magnakaw sa pera ng taong bayan at payamanin sina Michael Yang at yung kanyang mga alipores. Inutil Duterte! Inom lang tayo ng tubig. I-record mo ng i-record at isend mo ng isend. Ano? Ipapapatay niyo ako? Papatsugi niyo ako? Ipapatsugi ako ni Duterte? Hindi ipapatay niyo. Kala mo natatakot ako? Ha? Hoy! Hindi pa sinisilang ang tao na natatakot sa akin. Ha? Hindi ako takot. At kahit mamatay ako anytime, alam ko sa langit ako pupunta. Hindi ako katulad sa tatay niyo sa impyerno pupunta. At kayo din sa impyerno pupunta. Mga gago. Hindi ako takot sa inyo. Mga bangag. Papatay nyo? Sige, papatay nyo. Hindi ako takot sa inyo, ha? Kala nyo siguro, ha? Relax, ma'am. Virgie Alberto. Relax naman po ako, no? Kaso, sinasagot ko lang tong DD sheet na to, no? Sinasagot ko lang siya. Kasi gusto akong ipapatay, ba? Papapatay ako ni Duterte, ha? Ikaw ang bangag. Kayo lahat ng mga DD sheets, mga bangag. Mga nagpupulburon kayo. Kaya utak nyo. Wala na kayo ang mga utak nyo, mga lusaw. Kaya wala kayo sa katinuan, hindi kayo maayos mag-isip dahil wala kayo sa katinuan, mga bangag. Nagkago. Yan ang katotohanan. Kala nyo, ha? Pakialam ko sa inyo. Papatay kayo ng tao kung gusto nyo. Gawain nyo naman yan, eh. Noon pa ginagawa nyo na yan. Basahin natin yung iba. Virgie Alberto, kami ngayon lang kami lumalaban kay Dutae kasi wala na sa pwesto. Ako sa totoo lang, kasi sumuporta ako kay Duterte. Sinuportahan ko siya ng 6 na taon. Nakikipagbardagulan ako sa social media. Ang mga kalaban, di ba, ang mga kalaban natin, mga dilawan. Sinuportahan ko si Duterte. Kaso ang masama dito kay Duterte, pag upo ni PBBM, gusto agad pababain ng gago, talagang walang hiya, talagang matakaw sa kapangyarihan ng, talaga naman ako,
Diyos ko Lord, no? Patawarin mo lang ako, nakakapagsalita ako ng nakakapagmura ako. Patawarin mo lang ako, Lord, no? um, iiwasan ko ang magmura, no? Hanggat kaya ko na iwasan ang pagmumura, iiwasan ko dahil alam ko na mali yun. Pero si Duterte, sinuportahan ko siya ng 6 na taon kasi Pangulo na siya ng Pilipinas eh. So sinuportahan ko siya pag nakipagbardagulan ako sa mga dilawan, no? Pag may mga batikos yung mga dilawan, nakikipagbardagulan ako, social media. Pero ang masama kay Duterte, nung Pangulo na si PBBM, aba, hindi pa nga Pangulo eh, sinisiraan na niya eh, di ba? Hindi pa Pangulo si PBBM, siniraan na niya. Na bangag daw, weak leader daw, etc. etc. Nakala mo ba siya perpekto? Akala mo ba siya ang galing-galing niya? Eh eto, nakita na natin kung paano siya mamuno ng 6 na taon. Palpak pa lang pamumuno niya. So sino ba ang mawiwili sa isang Duterte na palpak ang pamumuno? Walang tao na matino ang utak na mawiwili sa pamumuno ni Duterte na isang palpak ang gago. Di ba? Wala talagang mawiwili. Palpak siya eh. Sa lahat ng palpak siya. Wala siyang ginawa kundi EJK. Wala nga siyang ginawang maganda sa ekonomiya ng bansa natin. Wala siyang ginawa pagpapadami ng mga job, wala din siyang ginawa tungkol sa energy sector, wala. Sino ang nagtatrabaho ngayon para sa energy sector natin? Para magkaroon tayo ng murang kuryente. Si PBBM. Tinatrabaho yan ni PBBM ngayon. Gumagawa si PBBM ngayon ng mga long-term solutions na talagang pag nagawa lahat ito, kapag nayari lahat ng ito, ay makikinabang ang lahat ng mga Pilipino. Long-term solution, hindi tapal-tapal. Di ba? Kay Duterte, ang ginagawa ni Duterte, tapal-tapal. Pero kay PBBM, ang ginagawa ni PBBM ay mga long-term solutions, mga kaibigan. Sabi nung isa, ikaw ano ginagawa mo? Hindi mo ba nakikita? Bulag ka ba? Ako may ambag, ikaw wala. Puro ka lang reklamo. Di ba? Mga walang hiya, mga gago, talak lang ng talak. Reklamador ang mga gago. Magtrabaho kayo! Mga tamad! Mga tamad kayo! Palaasa kayo sa gobyerno. Gusto nyo, pati yung sikmura nyo, gobyerno ang sasagot. Mga tamad, mga walang utak. Magtrabaho kayo.